Talagang kinarma. Alam po ninyo, yung ginawa ng mga Nograles, yun ang pinakamataas na pagtatraidor, pinakamataas na antas ng pagtataksil, ng kawalan ng katapatan. Sa tanong kung ano ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan, lalo na sa lokal na antas, ito ang ibinahagi ni VP Sara. Oh, well, when I updated him and started giving the updates on who is for him and who is likely not for President Duterte, I didn't have any reaction with the national results. But on the local results, he said tagam. Ang salitang tagam ay nagpapahiwatig ng karma o leksyong dapat matutunan. Matatandaang hindi nanalo ang mga Nograles at ilan sa kanilang mga kaalyado sa naganap na halalan sa Davao City. Tinalo ni dating Pangulong Duterte si Carlo Nograles sa mayoralty race habang hindi naman nasungkit ni Migs Nograles ang posisyon bilang kinatawan ng 1st District ng Davao laban kay Congressman Paulo Duterte. Muli ring pinagkatiwalaan ng mga Davaoenyo si Mayor Sebastian Duterte bilang Vice Mayor ng lungsod. Ayan, Attorney Sal, tagam daw ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging resulta sa halalan, especially dyan sa Davao. Attorney Sal, your comments on the stronghold of the Dutertes sa Davao City. Talaga namang talagang kinarma. Alam po ninyo, yung ginawa ng mga Nograles, yun ang pinakamataas na pagtatraidor, pinakamataas na antas ng pagtataksil, ng kawalan ng katapatan. Biro nyo, yan po mga Nograles na yan. Di ba, despite the fact na yung kanilang nasirang ama, may rest in peace, siniraan ng dating Pangulong Duterte sa Davao. At pati na ang pamilya niya, siniraan. Hindi ko siya ginantihan. Pinatawad siya. Pagkatapos, kinuha niya pa yung anak, yang si Carlo, ginawang cabinet member. Madalit sabi, despite doon sa ginawa ng kanilang ama, kinupkup niya ang mga Nograles. Pero tingnan niyo, anong ginawa? Kaya pa na-appoint niya sa Marcos dahil din sa kanyang pwesto sa kabinete. Ang ginawa niya, nag-resign at nilabanan si Presidente Duterte. Yun namang kapatid, si Migs, nakapanghihinayang din. Dahil, tingnan niyo ang ginawa nito. Ito, dati may programa dito sa SMNI. Alam naman natin kung bakit ng programa yan. Dahil nga kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagturo pa yan sa eskwelahan. Yan sa Davao, sa KOJC College of Law. Pero anong ginawa niya? Siya ang unang-unang sumira sa katauhan ng Pastor Kibuloy, pati ng SMNI. Pinatanggalan niya. Hindi ba kaya tingnan niyo ang SMNI, halos mawala na sa aire. Madalit sabi, yung ginawa sa kanila, yun talagang parusa sa kanila ng tadhana, parusa ng mga butante. Ang kakapal kasi ng mukha nila. Yan ang sinasabi natin. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, ay walang katapusan. Kaya dumating na ang katapusan nila. Palagi ko hindi na sila makakaawan. Hanggat ang mga Duterte naririyan, sa tingin ko, alam nyo, ako, pupusta ako sa inyo. Hihingi ng yan, hihingi ng reconciliation, ng patawad, para makabalik. O yan naman ang gagawin yan. Ganyan talaga. Kung baga, alam nyo sa Bicol, ang nanay ko, pag meron kang ginawa, kasalanan, at ikaw ay nakarma, naparusahan ka, ang sinasabi niya sa Kastila, merece. Merece. Anong ibig sabihin? Deserving yung ginawa mo. Kaya
deserve that punishment. Kaya merese. Or kung kay dating Pangulong Duterte pa, tagam, deserve at tagam. Attorney Sal, sa tingin mo ba ay mapapatawad pa sila ng mga Duterte, especially ni former President Duterte, for the second time? Kasi nagawa na niya magpatawad for ng isang beses. Mayroon pa bang pangalawa? Unang-una, si Presidente Duterte kasi hindi mapagiganti. Mabait siya katutubong mabait ang kanyang puso. Gaya ng ginawa, siniraan ng pamilya niya, pero pinatawad niya pa rin. Ang maaaring hindi magpatawad sa kanila ay ang mga botante dyan sa Davao. Hindi nila makakalimutan yung ginawa. Patatawarin sila ng Pangulong Duterte, pero sa tingin ko hindi na makakabalik sa pwesto yung mga yan. Arurusahan niya ng mga botante. Paano naman Merese. kaya yung mga anak, Attorney Sal? Mapagpatawad ang ama, pero paano naman kaya yung mga anak? Yung mga anak ni Noel, mga anak ni Former President Duterte. ewan ko kung mapapatawad pa sila. Alam mo, usually yung mga anak, mas mas matitindi. Mas masakit kasi sa mga anak na makita na inaapi, sinisiraan, winawalang hiya, tinatraidor ang kanilang magulang. Kaya mas matindi ang balik ng mga anak sa mga nanira sa kanilang magulang. Kaya o kayong mga taga Davao, pakita nyo, 99.99%, iboto nyo si Presidente Duterte. At yung walang utang na loob na kalaban niya, ibaon nyo na. Ibaon nyo sa pagkatalo. Dahil talaga namang walang hiya ang ginawa niya. Biro nyo, inalagaan niya ang pamilya, binigay niya ng posisyon, pagkatapos nilalabanan niya ngayon. Grabe talaga ang mga Pilipino, no? May mga Pilipino talagang may diferensya. Mabuti karamihan, hindi. Walang ganon. Malinaw po, hindi na po Marcos or Romualdez country. This This is, I think, Duterte country now. And sa darating na 2025 elections, ano yung expectation natin, sir? Well, dito sa Leyte? As far as I'm concerned, I'm really expecting a huge margin for the Dutertes. Ang laki ng hatak pag sinabi mong kinukumpanya ng Pangulong Duterte. Talagang halos lahat ng mga Southern Liteños, mga Liteños, even Samar, kasi darating din ng taga Samar dito, talagang masasabi natin na sumusunod po sila kung ano ang sinasabi ni President Duterte, kasi alam nila yung pinaglalaban ng mga Dutertes parihas ng pinaglalaban ng karamihan ng mga taga Leyte.